Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 5 hanggang 6 na taon mula ngayon. Ito ang tinatansang kailanganing panahon ng Department of Education upang maihabol ang learning recovery ng Pilipinas mula sa epekto ng nagdaang pandemya. Aminado ang kagawaran na hindi ito magiging madali, lalo't magkakaiba ang learning phase ng bawat bansang kasapi sa Program for International Student o PISA. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Hindi umuusad ang proficiency rate ng mga estudyanteng Pinoy sa mga subjects na matematika, pagbasa at agham kung ikukumpara sa mga bansang kasapi sa Program for International Student o PISA 2022. Ito ang resulta ng pinakabagong student assessment na isinagawa ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD para sa mga estudyanteng 15 anyos. Nangungulelat sa pang-77 ang ranggo ng Pilipinas sa 81 na mga bansang kahanay nito sa PISA. Halos walang pinagkaiba ang resulta nitong 2022 sa resulta bago ang pandemya noong 2018. Sa matematika, 355 points lang ang average score ng Pinas, na di hamak na mas mababa sa global average na 472 points. Sa pagbasa naman o reading, bahagyang nag-improve sa 347 ang average na puntos ng mga Pinoy, pero malayo pa rin sa global average reading score na 476. Mahigit 100 points din ang layo ng score ng Pinas sa science o agham kumpara sa buong mundo. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. The PISA results are not merely a reflection of our education system, it is a mirror reflecting our collective efforts, investments. Isa sa itinuturong dahilan ng mababang score ay ang epekto ng nagdaang pandemya. March 2020, when we declared walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas ng bahay, except, of course, in doctors, nurses, our teaching and non-teaching personnel, they went to the schools. Pero ilang taon nga ba ang kailangang bilangin para maihabol ang learning recovery ng Pilipinas sa PISA? Ayon sa Senior Program Education Specialist ng ahensya, more or less if we do the computations based on the OECD countries, again these are, shall say, countries with socio-economically advantaged students, we see that around 5 to 6 years. Pero kung ang Committee on Basic Education, Arts and Culture Chairman Senator Win Gatchalian ang tatanungin, kailangan daw buhusan pa ng budget ang DepEd nang sa gayon ay tuluyang makarecover ang antas ng edukasyon sa bansa. Buhusan pa ng pondo para yung ating mga eskwelahan, kaya nila gawin to ng maramihan. Dahil limitado rin ang pondo ng mga eskwelahan, limitado rin yung mga batang natuturuan nila. Yun nga lang, malabo raw na maihabol pa sa Bicameral Conference Committee ang budget increase proposal ng DepEd sa pambansang pondo sa 2024. Kaya naman, umaasa na lang ang senador na magagamit ang contingency fund ng Pangulo upang masuportahan ang learning recovery ng sektor ng edukasyon ng Pilipinas. Ito namang ginagamit na ito mga contingency fund, ginagamit to sa mga ganitong intervention, yung mga bagay na hindi natin nakikita at biglang lumalabas. So, sabi ko nga, nasa education crisis tayo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.